Morgue pa ba ito, inay? Natatakot ako, nay. Huwag na tayong tumuloy. Hindi natin kailangan matakot, anak. Patay na ang mga naririto. Wala na ang mga yan. Taong 1995 sa probinsya namin sa Eastern Samar. Hinding-hindi ko makakalimutan ang taong yon. Tawagin niyo na lamang ako sa ngalan na Casper. 13 anyos ako noon. Nagkasakit kasi ang aming itay Delfino noon at 4 na ospital na ang tumanggi sa amin noon dahil sa kakulangan ng pera ang paggamot kay itay. Hindi kasi madiskubre kung anong sakit ang dumapo kay itay, kung kaya't sa mga panahong yon ay walang may gustong kumuha sa kanya kahit na anong ospital. Ngunit maliban sa isang lumang ospital na tanging walang pagdadalawang isip na tanggapin ang may sakit kong tatay, dahil sa puntong yon ay sumusuka na siya ng dugo at may mga sugat at galos na siya sa buong katawan. Maawa na kayo sa asawa ko. 4 na ospital na ang tumanggi sa amin. Gabing-gabi na. Maawa na po kayo. Tanggapin niyo na at gamutin ang may sakit kong asawa. Nagmamakaawang pagtangis ng aking inay Sylvia sa mga tao sa loob ng ospital. Akala nga namin noon, hindi kami papapasukin ng mga nurse at guards. Ngunit nakita namin ang isang babaeng nurse na nagmamadali na ilagay si Itay Delfino sa wheelchair at minadaling ipinasok sa isang silid ng mga pasyente. Noong nakita ko ang babae, parang may alam siya sa kondisyon ng ama ko. Ngunit nang masilayan ang nangyayari kay Itay, ay hindi na niya napigilang tawagin ang doktor. Nakikita niya kasing puno ng galos ang buong katawan ni Itay Delfino at ang mga galos na ito ay namamaga at namumula na. Nanlalambot na noon ang aking ama, wala sa sarili at hindi na makausap ng matino. Habang ang aking ina naman ay halos maubos na ang luha sa kakaiyak sa sinapit ni Itay. Sa di kalayuan ay bigla kong nasilayan ang paglabas ng doktor at nurse sa silid. Tanaw sila sa salaming bintana. Nakikita ko na parang nagtatalo. Diskusyon sila ng diskusyon noon habang nakatingin sa aking Itay. Ngunit maya-maya'y nakita namin ni Inay Sylvia na inaasikaso na si Itay ng nurse na yon. Hindi naman napigilan ni Inay ang pagkukwento sa nangyayari kay Itay kung bakit siya nagkaganito sa nurse. 4 na ospital. 4 na ospital ang tumanggi sa kawawa kong asawa dahil sa hindi malipaliwanag na lintik na sakit niya. Ayaw nilang gamutin dahil hindi daw nila alam ang mga nangyayari sa kanya. Mabuti na lang at may awa ang Diyos kung bakit kami nakarating dito. Kahit lumaman tong ospital na to, ngunit handa kaming tulungan sa kalagayan ng mahal kong asawa. Huwag na kayong mag-alala, Mrs. Naipagtanggol ko ng asawa niyo sa doktor kanina. Siya ang may-ari ng lumang ospital na ito. Ipinagtanggol? Bakit? Dahil hindi rin po sana tatanggapin ng inyong asawa ng ospital na to. Ngunit sabi ko kay Doc, dapat na naming gamutin siya. Dahil kung hindi niyo na itatanong, ay hindi lamang siyensya ang alam ko sa panggagamot kundi... Napahinto ang babaeng nurse dahil sa nanginig bigla ang buong katawan ni Itay. Halos magsuka si Itay ng dugo at parang kinukumbulsyon ito. Wala man lang dumating na ibang doktor o nurse para tulungan kami maliban sa nurse na nandoon. Hindi namin namalayang may ginagawa na noon ang nurse. Tinakpan niya ang lahat ng bintana at nilak ang pintuan. Sa puntong yon, ay dahan-dahan niyang pinunit ang telang kinuha niya sa kanyang bulsa at binugkos sa kanyang noo. May mga halamang gamot rin siya sa kanyang mga bulsa at nginuya-nguya niya yon
hanggang sa magkaroon ng dagta. Doon mas ikinagulat namin ni inay nang mailuwa niya ang mga halamang gamot na ito. Ang dagta at katas ng mga halaman ay pinahid niya sa mukha ng naghihingalo kong itay at dinasalan niya ito ng taimtim. Malakas tila ang kanyang mga tinuran, ngunit hindi namin siya inabala noon dahil wala na rin kaming nagawa. Hanggang sa mas lumala pa nga ang panginginig ni itay. Hindi na nito kinaya ang orasyon ng nurse at kalaunay, tumunog na ang makinang nagpapabuhay sa kanyang katawan. Hudyat na hindi na tumitibok ang kanyang puso. Akala namin noon ay magagamot siya dahil sa misteryosong nurse na yon. Ngunit hindi pala. Wala siyang nagawa para mabuhay ang aming itay. Kuro-kuro ko nga sa aking isipan na pinatay niya ang aking itay. Ngunit may naipapaliwanag siya sa amin ni inay kung bakit ganoon na lamang ang nangyari kay Itay Delfino. Matagal nang walang buhay ang ama ng inyong tahanan dahil sa mga galos at hindi may paliwanag na sakit. Ikinalulungkot ko ngunit yun ang naging paraan ko para mawaksi lamang ang demonyong nagtatago sa kanyang katawan. Patawad po, Mrs. Hindi totoo. Hindi totoo. Ano bang nangyari sa asawa ko? Bakit siya nagkaganito? Delfino, wag mo kaming iwan! Kinulam po siya, Mrs. Ako'y isang albularyo noon na naging nurse na ngayon. Alam ko na siya ay matagal nang kinulam at ipinalit na ang kanyang kaluluwa sa diablo upang maging alay. Kung kaya't wala na tayong magagawa kundi ang ihanda siya sa morgue at hintayin na lamang natin ang paghahanda sa kanya doon. Bigla akong lumingon ng bahagya. Morgue. Bakit ganun na lang kadaling sabihin na patay na si Itay? Gayong hindi pa kami handa na kunin siya at ilagay doon. Yun ang pagdududa ko dahil bakit sobrang dali ng pangyayari. Habang kami ni inay ay halos maluwa na ang mga mata sa nangyayari. Nakita rin namin ang mga nurse at mga doktor na parang takot na takot sa amin. Pero ako naman ay galit na galit dahil ni isa ay walang tumangkang gamutin ang aking itay. At kung may pag-asa pa bang maibalik siya sa kanyang katawan. Ngunit nagkamali lamang kami sa aming pinuntahan. Mga doktor at nurse ito, hindi mga albularyo't manggagamot. Laking pagtataka ko kung bakit may alam ang babaeng nurse sa pagiging albularyo. Ngunit hindi ko na yon hinalungkat dahil sa pagkakataong yon ay dinadala na si Itay sa madilim, mabaho at sobrang tahimik na lugar sa ospital. Nakakagimbal din dahil sa presensya nito. Walang iba kundi ang morgue ng ospital. Mukhang hindi ko na gusto ang nangyayari sa atin dito, anak. Oo nga po, inay. Mukhang kakaiba talaga ang lumang ospital na ito. Anong oras walang bantay ang ospital mamayang gabi? Bakit, inay? Sabi ng mga nakausap kong pasyente, mga alas 12 raw na madaling araw natutulog isa-isang silid dito sa ospital ang gwardya. Kung kaya walang nakabantay ng ganong oras. Ganun ba, anak? Pwes, ganong oras natin itatakas ang itay mo sa morgue niyan. Ano, inay? Itatakas natin si Itay sa morgue? Gulat na gulat kong wika kay inay. Kitang-kita sa kanya na talagang desidido talaga siya na itakas ang Itay sa morgue. Dahil ayon na rin sa sinabi sa akin ni inay noon, ay hindi siya naniniwala sa nurse na may alam sa pagiging albularyo. Dahil alam ni inay na hindi siya tunay na albularyo. Oo, dahil sa alam ni inay ang mga ganoong klaseng manggagamot. Dahil ang tiya ni Inay Sylvia ay isang tunay at may karanasan bilang isang albularyo. Doon niya balak dalhin si Itay dahil hindi siya naniniwala na patay na ito at wala ng buhay. Kuro-kuro lang daw ito ng nurse para mapagkitaan ang labi ng Itay. Kasi ayon na rin sa aking ina ay gumagalaw pa raw si Itay at mainit pa ang katawan nito. Kung kaya't walang duda na may hininga pa
na dumadaloy sa mga ugat ng aking ama. Sumapit ang mga sandali hanggang sa nakatulog ako sa sobrang puyat at antok. Nagising na lamang ako ng bahagya nang kinalabit ako ni inay. Hudyat na dapat na kaming maging alisto dahil balak na naming noon na pumasok ng pasekreto sa morgue. Umaalingasaw ang hamog sa loob. Malahamog ang hangin noong pumasok kami. Parang kakaiba nga dahil parang gubat ang presensya ng loob nito. Napakapit ako ng sobra kay inay dahil may narinig akong kaluskus sa pader at hagulgol sa mga likuran ng mga patay sa hindi kalayuan. May kalakihan ng bahagya ngunit hindi mo matatanaw ang dulo ng lugar. Morgue pa ba ito, inay? Parang gubat na sa sobrang baho at mahamog pa. Natatakot ako, nay. Huwag na tayong tumuloy. Nakikita ko na ang itay mo doon, banda ron, sa sulok ko. Hindi natin kailangan matakot, anak. Patay na ang mga naririto. Wala na ang mga yan. Bilisan na lang natin, inay. Dahil may naririnig ako doon sa banda ron sa may pader. Sa may sulok may nakikita akong nakatayo na tao. Takot na halos ubusin ng aking nararamdaman ang tubig sa aking katawan dahil tagaktak na ang mga ito pababa. Habang nakatingin sa isang sulok ay tanaw ko pa rin ang tila tao sa aking likuran. Todo ang kapit ko kay inay hanggang sa nakapunta na kami papalapit kay itay. Bigla kaming napasigaw nang biglang may humawi sa mga labi ng aking ama. Parang nilapitan niya ito at inamoy-amoy. Parang may nilalang ang lumapit sa walang buhay kong tatay at hinimas-himas ang kanyang katawan. Anong uri ka ng halimaw? Tulong! Tulungan niyo kami! Inay, may mahabang kuko at pangil siya. Nay, ano ba yan? Hilain mo ang paa ng tatay mo, anak. Aswang ang nilalang na yan. Aswang! Kailangan nating mailayo ang labi ng itay mo bago pa niya. Hindi na naituloy ng inay ang kanyang mga sinabi noon at hinila ko na ang katawan ni itay. Kaming dalawa ang umakay sa katawan ni itay at tumakas sa lumang ospital na yun. Ni hindi man lang kami namalayan ng mga tao kahit sunod-sunod ang mga sigaw sa loob. Nakawala ang nilalang sa morgue. Kung tama nga kaming aswang yun, ay siguradong pinag-uubos na niya ang mga doktor, nurse o maging ang mga pasyente doon. Huli ko nang narinig ang mga putukan na sa tingin ko'y yun ang bumabaril na gwardya sa nilalang. Sana hindi pa tayo huli, anak. Sana ito pa rin ang iyong tatay Delfino. Hindi ko kayo maintindihan, inay. Siya ito ngunit wala ng buhay. Oo, anak, tanggap ko na wala ng buhay ang iyong itay. Ngunit hindi ako makakapayag na pati ang kanyang mga labi ay palitan o kunin ng aswang na yun. Doon ako mas nabahala sa sinabi ng inay. Hindi ko akalaing ganito ang sasapitin ni itay at nalaman nga namin ang buo at tunay na pangyayari tungkol dito. Pumunta kami sa tiya ni Inay Sylvia, kapatid ng aking lolo Feloy na isang albularyo na si Lola Clarete. Sylvia, ang asin at ang apo na may orasyon, akin na. Banggit ng aking lola sa kanyang pamangking si Inay Sylvia habang nagdarasal ng orasyon sa harap ng walang buhay kong itay Delfino. Eto na po, tiya. Sana po, mali ang aking naiisip, tiya. Sana mali. Pagtangis ni inay sa harapan ng Lola Clarete, ngunit abala si Lola sa pagdarasal ng biglang. Ay, huli na. Huli na ang lahat, Sylvia. Ang iyong asawa ay napalitan na ng puno ng saging. Tingnan mo ang kanyang mga mukha. May dagta na pinahid ang isang mangkukulam rito. Kung kaya't naisakatuparan niya ang kanyang balak. Sigurado akong may alaga itong aswang.
kung kaya't kailangan niya ang mga labi ni Delfino upang maging alay ito sa nilalang. Sa mga pagkakataong yun, ay doon kami namulat sa lahat ng nangyayari na ang nagpapanggap na albularyong nurse na yon ay isa palang mangkukulam na walang dudang alaga niya ang aswang na yon. Puno ng galit ang aming dibdib at sindak nang makita naming naging kulay abo ang wangis ng Itay at bigla na lamang itong naging puno ng saging. Nang masabuyan ng asin at ng abong may orasyon ni Lola Clarete. Bagamat ganoon ang nangyari kay Itay sa lumang ospital na yon, walang duda na baka ngayon ay ubos na ang mga tao sa loob ng establishmentong yon dahil sa malaking sekretong nakatago sa lugar na yon. Wala akong ibig na gawin sa puntong yun, maliban sa paghihiganti sa nilalang, ang aswang sa morgue. Mahilig ka ba sa larong pambata? Ako rin. Pero tumigil lang ang pagtangkilik ko sa mga larong ito dahil sa isang malagim na karanasang hinding-hindi ko makakalimutan magpahanggang ngayon. Tawagin niyo na lang ako sa aking ngalan na Depilio. Nakatira noon sa isang baryo sa Southern Leyte. Kilala ang mga batang 90s sa mga larong kalye at lansangan. Kahit na sa aming probinsya, lagi kaming naglalaro noon kasama ang mga kababata kong sila Kenji, Nanette at Bonnie. Alam niyo bang bago pa man ako makapaglaro sa labas, ay talo ko pa ang isang kawatan sa pagtakas. Hindi sa mga pulis, kundi sa aking sobrang istriktong nanay na si Nanay Madeng. Grabe yun noong araw. Talagang sobrang sungit. Halos abot langit ang nguso noon kapag nakikita akong nakikipaglaro sa labas at uuwi na sobrang dungis. At sing taas ng altapresyon niya ang kilay noon kapag nalaman niyang nawawala ako sa bahay ng buong maghapon. Hinding-hindi ko makakalimutan yung nangyari sa akin noong nahuli niya ako na sunod-sunod ang pagtakas sa bahay. Oh, oo na. Papunta na dyan. Ang kulit nyo naman. Diyan pa nga si inay oh. Nasa labas nagwawalis. Pabulong kong winika sa mga kaibigan kong nakaabang sa labas ng bahay. Nagtatago sila noon sa likod ng isang puno, malapit sa kulungan ng mga baboy namin. Nakikita ko noon na nagmamadali sila Bonnie at Kenji na tumakbo ako papunta sa kanila. Kaso, nasa labas si Nanay. Makikita akong tatakbo palabas ng pintuan sa kusina. Araw noon ng laro namin. Tuwing Biyernes kami naglalaro dahil wala naman na kaming assignment sa school. Kaya kahit pagod, ayos lang kasi wala rin naman kaming klase kinabukasan. Ay sus! Nasaan na kaya yung batang yon? Hindi man lang ako matulungan sa pagsiga ng mga kalat na winawalis ko! Dipilyo! Paninigaw ni Inay. Naku, lagot. Sinabi ko na lang sa isip ko, napatay na naman ako nito. Paano na to? Yung mga kaibigan ko naghihintay na. Kaya noong mga puntong yon, naghahanap na pala si Inay ng posporo para sunugin ang mga tuyong dahon na kanyang winalis kanina. Di ako naman itong sabay-sabing, Ayos. Makakatakas na rin ako sa wakas. pero sa sobrang excited ko noon, hindi ko namalayang sa pagtakbo ko at pagsabi ng mga linyang yon ay napalakas ng konti ang boses ko. Kung kaya't yun, kumakaripas ng takbo ang aking nanay papunta sa akin at sinalubong ako ng walis tingting. Nakita yon ng mga kaibigan ko, sabay sabing, Dipilyo, yung nanay mo! Susugurin ka ng walis tingting! sigaw ng dalawa sabay tawa. Pero sumabay rin sila papalayo dahil nadamay na rin sila sa paghabol ni Inay. Hanggang sa nakita ko ang Inay na hingal
at napahinto siya sa gitna ng aming bakuran. Habang kami naman ay papalayo sa bahay. Bigla akong napangiti dahil naisip ko na naisahan ko na naman ang aking ina sa pagtakas para makapaglaro. Pero sa aking natatandaan, hindi ko na yun inisip pa. Dahil sa nakita ng aking dalawang mga mata. Sobrang kahindig-hindig ang aking nasaksihan. Dahil habang nakayuko si Inay Madeng, ay nakita kong may nakaakbay sa kanyang itim na lalaki. Halos itim ang lahat ng kanyang suot at balat. At ito pa, kinikilabutan ako habang ikinikwento dahil nakangiti siya direkta sa akin. Kitang-kita ko na lumabas talaga ang matatalim niyang mga ngipin. Kasabay nito ang pagluwa ng malalagkit na likido ng dugo sa kanyang bunganga. Bigla akong napahintot na patras sa aking nasaksihan at mas nanginig ako nung tinuro niya ako at ang aking mga kaibigan. Para bang nangungusap na may mangyayaring masama sa amin. Pero dahil sa niyuyugyug na ako noon nila Vonnie at Kenji, napilitan na lang akong sumama sa kanila at pinabayaan na lang ang aking inang nahihirapan sa paghinga. Natakot rin ako dahil bata pa nga. Grade 2 pa lang yata kami noon. Kinuwento ko kila Kenji at Vonnie pero hindi sila naniwala sa aking nakita at nasaksihan. Maniwala kami sa iyo, Dipilyo. Ikaw ang laging gumagawa ng kwento sa mga tao rito eh. Di ba, Kenji? Ay sus, tumpak ka dyan, Bonnie. Akala nga namin nun, totoo nga mga sinasabi mo. Muntik pa nga kami mapahamak dahil sa mga inventong sinasabi mo. Ngayon totoo na to, Kenji, Bonnie. Maniwala naman kayo. May maitim na lalaking nakakbay kanina sa aking Inay Mading. Ako, ang mabuti pa, maglaro na lang tayo, Dipilyo. Kanina pa kami naghihintay sa'yo ni Kenji, oh. Inis na sambit ni Vonnie habang ako naman tong panay ang simangot sa kanilang tabi. Nang umiba na lang ang aking presensya dahil minaamoy kaming mabangong halimuyak ng bulaklak. Doon namin napansin ang pamilyar na mukha ng isang batang babaeng may dalang abaniko na papalapit sa aming tatlo. Oh, ano pang hinihintay niyong tatlo dyan? Ang pumuti ang uwak? Uy, ang tagal niyo naman, ang init to. Tapos, ang init pa rito. Saan ba tayo maglalaro? Umiba ang ihip ng hangin nang narinig na namin ang boses ni Nanette. Maarte kasi ito at panay tanong sa amin sa laro. Hindi naman talaga namin siya gustong kalaro. Maarte kasi ito at panay tanong sa amin sa laro. Hindi naman talaga namin siya gustong kalaro. Pero lagi kasi siyang nanlilibre sa amin ng merienda pagkatapos naming maglaro. Ay nako, Nanette. Mabutit nakarating ka na. Ngayon lang kasi kami, itong si Dipilyo eh. Tumakas kay Aling Meding kasi hindi pinayagan. Mabuti na lang at nakatakas kami. Di ba, Kenji? Tama, Vonnie. Ano to pa? May nakita daw siyang maitim. Nakakatakot na lalaking maitim na nakaakbay sa nanay niya. Napakunot na lang ako ng noo dahil ginawa nilang biro ang nasaksihan ko kanina. Pero himala na itong si Nanette ay natakot sa kinuwento ko. Dahil gusto ko talaga silang kumbinsihin. Naalala ko na may ganito rin palang nararamdaman at nasaksihan si Nanette bago mamatay ang kanyang lolo Banoy. Hala, parang nangyari rin kay Lolo Banoy ko ah. Natatakot ako para sa nanay Mading mo. Dipilyo, hindi kaya... Hindi ko na pinayagan na ituloy ni Nanette ang kanyang sasabihin at sinabi ko na lang na maglaro kami ng nauuso noong langit, lupa, impyernong laro kung saan may isang taya ang hahabol sa mga kalaro niya. Pero hindi niya mahahabol o mapapasa ang pagiging taya kung hindi nakatapak ang kanyang mga kalaro sa lupa at nakatayo sa ibabaw ng bato, tumbang puno o kung ano paman. Nilaro na lang namin ito para makalimutan ang mga nakakatakot na eksena kanina. Siyempre bata, gusto lang din naming malibang sa aming mga sarili dahil pansin na namin na bumababa na ang sikat ng araw. Unang salang sa laro ay naging taya na si Vonnie.
Masayang masaya ako dahil siya na naman ang naging taya. Tawang-tawa rin ako dahil ang bagal talaga nitong tumakbo dahil sa kanyang angking katabaan. Pero kahit ganun pa man, ay naabot pa rin niya ng una ang nag-iisang babae sa grupo, si Nanette. Sobrang arte kasi nitong tumakbo at laging daladala ang pamaypay. Habang hindi ko namamalayan na ako na pala ang kanyang punterya. Ako naman ang kilalang mabilis sa grupo na tumakbo, habang si Kenji naman ang pumapangalawa. Ang lamang lang ni Kenji sa akin ay ni minsan hindi siya naging taya. Maging taya ka naman, Dipilyo. Maawa ka naman sa akin. Nag-iisa akong babae. Napaisip ako sa sinabi ni Nanette habang hingal na hingal naman siyang napaupo. Lahat kami nagtinginan habang katabi ko si Kenji sa nakatumbang puno. Nakatungtong kami doon habang si Vonnie naman ay sobrang tagaktak, pawis na pawis at pilit binabalanse ang malamang katawan sa mabilog na bato. Uy! Ano yun? Ibon? Sambit ni Kenji habang ako naman ay napatingala at napunta ang tingin sa may bandang talahiban kung saan itinuro ni Kenji ang ibon. Uy! Saan, Kenji? Biglang wika ko naman habang napatingin na rin ako. Pero yun pala, pinapaniwala lang nila ako dahil nung oras na napatingin ako sa talahiban ay walang ano-ano'y tinulak na ako ni Kenji sa kanitatayuan naming nakatumbang puno at dahil doon, nalaglag ako. Eksakto naman na alistong naabot na ako ni Nanette. Ang daya nyo naman. Yung palang balak nyo. Kaasar kayo ah. Sa inis ko ay sinabayan naman ako ng tawa ng lahat at sinabi nila na ako na raw ang taya. Todo pasikat naman nitong si Vonnie na itinulak ako ni Kenji para maabot ako ni Nanette. Eh yun pala, wala na akong magawa. Ang dadaya talaga ng mga kalaro ko. Pero habang naglalaro kami, ay bigla akong nangalay sa paa. Tinawanan pa nga ako ng lahat dahil daw nagpapanggap ako para hindi ako maging taya. Kung kaya't yun ang naging hudyat nila para ko maripas ng takbo sa isang malaking bato malapit sa talahiban. Siyempre, hindi ko sila maabutan dahil may iniinda akong sakit sa paa. Nang biglang sumigaw ng sobrang lakas itong si Nanette. Aswang! Si Vonnie! Kenji! Rinig na rinig ko yun habang si Kenji ay kumakaripas ng takbo sa akin. Nalilito ako kung saan ako titingin dahil patakbo na ring direkta sa akin si Nanette. Mas mabilis ang pagtakbo ni Kenji kaya't nahuli si Nanette sa kanya. Dala-dala ang pamaypay. Hiyaw ng hiyaw si Nanette noon pero nadapa siya sa likod ni Kenji. Nang sa oras na yon ay inakay na ako ni Kenji. Napatingin kami kung naasaan si Nanette. Pero tanging pamaypay lang niya ang nakita namin. Nanlumo kami dahil puno ng dugo ang pamaypay at ang kamay ni Nanette. Oo, naiwan sa gilid ng pamaypay. Puno ng dugo. Kung kaya't wala na kaming nagawa ni Kenji at humingi kami ng tulong habang tumatakbo. Akay-akay ako ni Kenji pero hindi ko alam kung nabibigatan siya sa akin at nabitawan niya ako at sinabing, Sorry, Dipilyo. Gusto ko pa mabuhay. May wala kita dyan. Takot na takot akong nabitawan ni Kenji. Hindi ko akalaing ang matalik kong kaibigan ay iiwan ako sa huli. Pero sa inaakala kong mauunang makatakas na si Kenji ay nagkakamali ako. Nasa unahan na pala niya ang isang nakakahilakbot na nilalang. Itim ang kanyang mga balat. Umaalingasaw ang baho sa kanyang bibig. Isang aswang. Napahinto noon si Kenji at gusto niyang bumalik sa akin. Pero huli na. Nanginig na lang ang aking kaibigan at bumulwak ang dugo niya sa kanyang bibig. Yumuko na lang siya at tinignan niya ang kanyang dibdib.
butas na pala ito at winarak ng aswang. Napahandusay sa aking harapan si Kenji. Nanigas na lang ito't binawian ng buhay. Wala na akong nagawa noon. Hindi ako makatayo. Halos ang iniisip ko noon ay nalalapit na kamatayan. Pumikit ako habang tumatangis. Nagdasal ako sa poong may kapal na iligtas ako. Hanggang sa naramdaman ko na may humihinga sa aking likod at may ibinubulong ang aswang sa akin. Gusto niyo pala ng laro. Tara, maglaro tayo ng larong aswangan. Tumindig ang balahibo ko dahil sa nakakasindak na bulong na yun. At matapos noon ay hindi na ako nakahinga. Oo, sinakal niya ako paitaas na hindi ko na maapakan ang lupa sa kinatatayuan ko. Pero sa isang iglap, bigla niya akong nabitawan dahil bigla siyang pumalahaw sa sakit. Isang pana ang tumama sa kanyang mahabang kamay at doon siya kumaripas ng pagtakbo. Takot na takot pa rin ako habang nakahandusay sa lupa. Ngunit isang boses ang tumahan sa aking presensya. Ang aking inay Madeng. Halika na anak! Umuwi na tayo ng bahay! Akay-akay niya akong sinabihan nun habang nakakabit sa kanyang braso ang palasot pana na kanyang ginamit upang iwaksi ang aswang. Hindi kalaunay, nalaman kong matagal na palang hinahanap ng mga ngaso ang nilalang na yon. Revelasyong nagpaiyak sa akin na sana sinunod ko na lang ang aking kaisa-isang magulang dahil hindi ko nakita ang kanyang tunay na pakay sa pagdidisiplina sa akin. Yung palang sungit niya ay proteksyon lamang, hindi lamang para sa mundong ginagalawan ko, kung hindi sa mga desisyong gagawin ko. Napapaiyak ako dahil akala ko talaga mawawala siya. Yun pala'y si Inay Madeng ang susugpo sa itim na nilalang na umaakbay sa kanya. Tama, ang aswang sa malaking bato at ang nakita kong katabing nilalang sa likod ni Inay Madeng ay iisa lamang, na ang totoong pakay pala'y patayin kami sa bisa ng larong aswangan. Maririnig ang sigaw sa iba't ibang parte ng lugar kung saan naghahasik ng dilubyo ang mga mananakop na Hapon. Kabi-kabila ang panaghoy at sigaw ng mga kababaihan at mga bata. Pati na rin ang mga galit na pagsigaw ng mga karalakihan na walang ibang magawa kung hindi ang magpumilit na manlaban. Patuloy lamang ang mga pagpapasakit ng mga Hapon sa bawat Pilipino na kanilang makikita. Wala rin namang ibang magawa ang kampo nila Juanito kung hindi ang magtimpi at hintayin ang tamang pagkakataon para sumugod. Pagkalipas ng ilang minuto, kasabay ng pagkagat ng dilim sa paligid, bahagya nilang narinig ang mga bahagyang pagdaing mula sa lugar kung saan nila balak sumugod ng gabing yun. Kitang-kita nila ang isa-isang pagbagsak ng duguang mga katawan ng mga dayuhang Hapon na tiyak nilang wala ng buhay. At sa madilim na senaryo na nasa harapan ni Juanito ng mga panahon na yon, malinaw sa kanyang balintataw ang mabilis na paggalaw ng isang figura ng babae na tinutuntun ang pwesto ng iba pang bantay sa lugar na yon. Isa na yung hudyat para kay Juanito upang sumugod na sa kampo ng kalaban. Matapos ang ginawa niyang hudyat, isa-isa na silang sumugod at pinagpapaslang ang bawat isang dayuhan na kanilang malalapitan. Habang nakikipagbuno
naituran na lamang ni Juanito sa kanyang isipan ang mga katagang. Salamat ulit, Luisa. Tahimik lamang ang bawat isa na nasa pagtitipon nila Juanito. Bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang nagdurusa sa kamay ng mga mananakop na Hapon. Alam nilang isang kaduwagan ang ginagawa nilang pagtatago, pero wala pa naman silang magagawa dahil hindi pa nila alam kung paano lalaban. Wala pa rin ba tayong magagawa? Marami nang nawawala dito sa liblib na lugar natin. Lalo na at puro mga babae at mga bata. Madiin na naitikom ng bawat isa. Kanya-kanyang mga bibig at walang may balak ni isa sa kanila ang magbitaw ng salita. Namamayani ang nakakabinging katahimikan sa loob ng bahay ni Juanito habang unti-unting nabubuhay at lumalala ang puot sa dibdib ng bawat isa sa kanila para sa mga mananakop na dayuhan na walang ibang alam na gawin kung hindi babuyin ang kanilang mga kababayan. Ilang saglit pa ang lumipas. Isang nagsusumigaw na tinig ang bumasag sa katahimikan ng lahat. Mangiyak-ngiyak ang tinig nito habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Juanito at ang katagang tulong. Juanito! Juanito, tulong! Tulong pakiusap! Juanito, tulong! Agad na nagsilabasan ang lahat ng tao na nakarinig sa sigaw na yon at kanila yung sinlubong sa labas ng bahay. Madeo, anong nangyari? Mahigpit ang pagkakakapit ni Madeo sa balikat ni Juanito na tila ba doon na lamang ito humuhugot ng lakas para madala ang sarili nitong katawan. Maluha-luha ang mata nito at nanginginig ang buo nitong katawan. Juanito! Kinuha nila ang anak ko! Yung anak ko! Yung anak ko! Juanito, yung anak ko! Nanlaki naman ang mga mata ng mga nakarinig at halos manginig ang kalamnan ni Juanito sa sobrang galit. 8 taon lamang ang anak na babae ni Madeo at walang pakundangan lamang nila iyong kinuha. Mariin na naipikit ni Juanito ang kanyang mga mata nang pumasok sa kanyang isipan ang mga maaaring gawin ng mga dayuhang Hapon sa batang yun. Mukhang ito na lamang din ang kanilang hinihintay na hudyat. Ito na ang dulo ng kanilang pagtitimpi. Hindi matatapos ang kalbaryo nilang ito kung patuloy silang iiwas at matatakot. Marami ng buhay ang nasira at natapos dahil sa kaduwagan nilang lumaban. Oras na. Mga kasama! Magtatago pa rin ba tayo? Iiwas pa rin ba tayo? Marami ng buhay ang nasira at nasakripisyo dahil sa kapabayaan natin. Ito na ang panahon para lumaban tayo. Pero paano? Mag-isip ka nga, Juanito. Huwag kang magpakabayani. Tapos ano? Hayaan natin na lalaw mamayagpag mga dayuhang demonyo na yan? Paano tayo lalaban? May mga itak tayo. Gulok. Pwede tayong gumawa ng mga sibat. Maraming pwedeng paraan. Pero wala talaga tayong maiisip kung papairalin natin ang kaduwagan. Natahimik ang bawat isa sa kanila dahil sa madiin at payak na pagsisigaw ni Juanito. Wala na rin kahit isa na nakapagbuelta dahil alam nila sa kanilang mga sarili na may punto ang tumatayong pinuno nila. Simula ngayong gabi, ipunin natin ang kahit anong gamit na pwede nating gawing armas. Magsisimula na rin tayong mag-imbak na mas maraming pwedeng makain natin bilang paghahanda. Ang mga nababagang buntot, pwede kayong hindi sumama ngunit aalis na kayo sa ilalim ng pamumuno ko. Hindi ko kailangan ng mga duwag sa grupo ko. Mabibigat ang mga katagang binitawan ni Juanito. Ngunit walang kahit isa sa mga tao
sa kanilang kinaroroonan ang tumiwalag o sumalungat sa kung ano na ang napagdesisyonan. At siya na ring pagpasok na muli ni Juanito sa loob ng kanyang tirahan upang ilabas ang kanyang mga patalim na siya rin namang dahilan ng isa-isang paglisan ng mga kalalakihan doon upang kunin din ang kanilang mga kagamitan at dalhin doon pabalik. Habang nag-aayos, dumako saglit ang kanyang paningin sa kinauupuan ng kaibigan na si Madeo na nakatulala na ngayon sa kawalan. Hindi man niya alam kung ano ang pakiramdam na magkaroon at mawalan ng anak. Ramdam niya ang bigat ng pakiramdam na siya ngayong dala-dala ng kaibigan. Juanito, aalis muna kami. Maghahanap lamang kami ng mga pwedeng magamit at gawing armas sa mga bahay-bahay. Baka makatipon din kami ng mga ibang gustong sumama. Napatigil muli si Juanito sa pag-aayos at hinarap si Pablo. Sige, mag-iingat kayo. Sagot naman ni Juanito. Hindi naging madali ang paghahandang ginawa ng grupo nila Juanito, ngunit para sa kaligtasan ng lahat, gagawin nila itong laban hanggang sa kamatayan. Matapos ang ilang araw na paghahanda, nagtipon-tipon na muna ang grupo nila Juanito upang mapag-usapan ang magiging hudyat at babala na kanilang gagamitin upang maproteksyonan ng bawat isa. Kinabisado din nila ang mga daan at pasikot-sikot sa mga nadiskubre nilang kuta ng mga kalaban. Isa ring milagro dahil marami din ang gustong sumapi sa kanilang grupo upang lumaban sa mga dayuhan. Kaya kahit papaano, makikita na may laban ang puwersa nila Juanito. Malalim na ang gabi nang matapos ang pagpupulong at napagpasyahan na nilang magpahinga dahil sa masigasig na paghahanda ang kanilang gagawin bukas para sa kanilang unang pagsugod. Ngunit gustuhin man ni Juanito na ipahinga ang katawan, nanatili namang gising ang kanyang diwa at isipan. Kung kaya't napagpasyahan niyang maglakad-lakad sa labas para na rin magmasid. Bitbit niya ang itak sa kanyang paglabas at siya namang sumalubong sa kanya ang napakalamig na simoy ng hangin at ang liwanag na hatid ng bilog na buwan. Dahil sa pagkalibang, hindi na malayan ni Juanito na nasa malalim na parte na siya ng kakahuyan at kanya lamang yung napansin nang marinig niya ang mga kaluskos sa paligid kasama na ang malansang amoy na pumainandang sa paligid. Naalarma bigla si Juanito at agad na inihanda ang itak niya. Kahit dumadagundong ang kanyang dibdib, sinundan niya ang kaluskos na naririnig sa pag-aakalang baka dayuhan ito at may binibiktima na naman. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagimbal ni Juanito dahil imbes na isang dayuhan na umaatake sa isang kababayan ang kanyang madadatnan, isang babae ang kanyang nadatnan na marahas na inaatake ang isang duguan na dayuhan ang tumambad sa kanyang harapan. Tiyak din niyang wala na itong buhay dahil dilat na ang mga mata nito at labas na ang mga lamang loob. Aswang! Aswang! Malakas na sigaw ni Juanito sa kanyang isipan habang mariin na itinikom ang kanyang bibig at hinahanap ang lakas upang makaalis sa pwesto niya. Halos malunok din ni Juanito ang kanyang dila nang biglang humarap sa kanya ang babae at akmang aatakihin siya nito, ngunit tila ba nagpapakiramdaman lamang silang dalawa. Teka, hindi. Hindi kita atakihin kung hindi mo rin ako atakihin. Iisa lang tayo ng kaaway. Turan ni Juanito habang itinuturo ang bangkay ng hapon na dayuhan. Lumipat ang tingin ng babaeng aswang sa kapapaslang niyang tao at lumipat muli sa pwesto ni Juanito na medyo nabawasan na ang kabagsikan ng aura nito. Tumuwid na rin ang tayo ng babae
Ngunit nanatili ang matalim nitong tingin sa kanya, pati na rin ang mahaba nitong kuko. Nagpapahiwatig na alerto pa rin ito sa presensya niya. Wala akong gagawin na kahit ano. Ititikom ko rin ang bibig sa nasaksihan ko dito. Nais ko lamang na umalis dito ng matiwasay. Ngunit sana mapagkasunduan natin na hindi mo ko atakihin. Kasunduan? Bahagyang natigilan si Juanito nang marinig niyang magsalita ang babaeng aswang. Mainhin ang boses nito. Aatakalain niyang isa itong tunay na mainhin na dalaga kung hindi lamang niya nakikita ang dugoang itsura nito. Oo, isang malaking tulong ang pag-atake mo sa dayuhan na yan. Bukas, kami naman ang aatake sa isang kampo. Nagkaroon kami ng samahan na makakatulong ako sa inyo. Kapalit din ng pagtulong mo sa akin. Tahimik na binabagtas ni Juanito ang daan pabalik sa kanilang kampo matapos ang pag-uusap nila ni Luisa. Nagulat pa nga siya nang magpakilala ito sa kanya na isang tanda na seryoso talaga ito sa gusto nitong gawin. Hindi na lamang niya napigilan ang mapabuntong hininga dahil hindi niya inaakalang magkakaroon sila ng malakas na kakampi sa binabalak nilang pagsugod. Sumikat na ang haring araw at abala na ang hukbo ni Juanito sa gagawing pagtambang sa kampo ng mga kalaban. Kung kaya't ginawa na rin itong pagkakataon ni Juanito upang sabihin ang mga nagbago sa naunan nilang plano. Mga kasama, may gusto lang sana akong sabihin na pagbabago sa ating plano. Napatigil at napatahimik ang lahat dahil sa biglang anunsyo ni Juanito. Tahimik lamang na naghihintay ang lahat sa kung ano ang sasabihin niya. Kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Juanito. Babaguhin natin ang oras ng pagsugod. Hihintayin natin ang pagkagat ng dilim bago natin biglang sugurin ang kampo ng kalaban. Mas mabuti na kumilos tayo sa dilim upang hindi na agad maalarma ang mga kalaban at hindi nila agad mapaghandaan ang ating paglusob. Tumango-tango naman ang lahat ng mga kasamahan ni Juanito. Sinadya na kasi niyang dugtungan agad ng paliwanag ang pagbabago sa kanilang plano upang hindi na magkaroon ng karagdagang katanungan tungkol dito. Paano din naman kasi niya papaliwanag na may kasunduan sila ng isang aswang? Nagsimula na nilang bagtasin ang daan papunta sa kampo ng mga kalaban na Hapon hanggang sa lamunin na ng dilim ang paligid. Kabi-kabila na ang mga kuliglig na kanilang naririnig. Gumagapang na rin ang lamig sa kanilang katawan. Ngunit hindi na nila yon alintana. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Juanito dahil baka biglang sumulpot sa harapan nila si Luisa at magkagulo ang kanyang mga kasamahan. Hanggang sa hindi na nga nakatiis si Juanito at nagpaunang sabi na sa kanyang mga kasamahan. Kapag may nakita kayong kakaiba, huwag nyo na lang pansinin. Nagkatinginan na lamang ang lahat, ngunit walang sumagot at mas pinakiramdaman na lamang ang paligid. Matapos ang ilang saglit na paglalakad, naalarma ang lahat dahil may isang Hapon ang biglang sumulpot sa kawalan, ngunit agad din yun na tumalsik sa kung saan bago pa man nito may tutok ang baril sa kanila. Magmadali na kayo! Diretso lamang sa paglalakad! Hindi man nila alam ang nangyayari, ngunit sinunod na lang nila si Juanito na nahuli na sa paglalakad. Luisa! Napaatras na lamang si Juanito dahil naramdaman niya ang matalim na tingin ni Luisa mula sa dilim at ang paggapang ng kilabot sa kanyang katawan. Sige. Sige, mauna na kami. Mag-iingat ka. Nang makaalis si Juanito at batid ni Luisa
na nakalayo na ang kanilang grupo, na puno ng pag-angil ang buong paligid. Kasama na ang tunog ng nahihiwang laman at pagtalsik ng dugo kung saan-saan. Walang awa niyang pinaslang ang dayuhang hapon at tiniyak na hindi na ito humihinga ng kanyang iwan. Tahimik na nakarating ang grupo ni Juanito sa kampo ng mga kalaban. Maririnig ng sigaw sa iba't ibang parte ng lugar kung saan nag-aasik ng dilubyo ang mga mananakop na hapon. Kabi-kabila ang panaghoy at sigaw ng mga kababaihan at mga bata. Pati na rin ang mga galit na pagsigaw ng mga kalalakihan na walang ibang magawa kung hindi ang magpumilit na manlaban. Patuloy lamang ang pagpapasakit ng mga Hapon sa bawat Pilipino na kanilang makikita. Wala rin namang ibang magawa ang kampo nila Juanito kung hindi ang magtimpi at hintayin ang tamang pagkakataon para sumugod. Pagkalipas ng ilang minuto, kasabay ng pagkagat ng dilim sa paligid, bahagya na nilang naririnig ang mga bahagyang pagdaing mula sa lugar kung saan nila balak sumugod ng gabing yun. Kitang-kita nila ang isang pagbagsak ng dugoang mga katawan ng mga dayuhang Hapon na tiyak nilang wala ng buhay, at sa madilim na senaryo na nasa harapan ni Juanito ng mga oras na yun. Malinaw sa kanyang balintataw ang mabilis na paggalaw ng isang tigura ng babae na tinutuntun ang pwesto ng iba pang bantay sa lugar na yon. Isa na yung hudyat para kay Juanito upang sumugod sa kampo ng kalaban. Matapos ang ginawa niyang hudyat, isa-isa na silang sumugod at pinagpapaslang ang bawat isang dayuhan na kanilang malalapitan. Habang nakikipagbuno, naituran na lamang ni Juanito sa kanyang isipan ang mga katagang, "Salamat ulit, Luisa." Naging madugo ang labanan sa pagitan ng grupo nila at kampo ng mga dayuhang mananakop. Nakasuporta naman mula sa dilim si Luisa, na lihim na sinusuportahan ang hukbo nila Juanito hanggang sa naubos nila ang mga Hapon na mananakop at wala halos na sugatan sa grupo nila. Tumagal din ng ilang oras ang palitan ng taga sa pagitan ng dalawang grupo. Pagkatapos na masiguro na walang natira na kahit isa sa mga kalaban, inintindi naman ng kanilang grupo ang pagtipon sa mga dinukot na mga dayuhan upang iligtas at ipunta sa kanilang kampo. Masaya ang lahat sa naging resulta ng kanilang pagsugod. Hindi man mapagtanto ng ilan kung bakit tila naging madali ang pagkaubos ng mga kalaban. Nagpapasalamat na lamang sila at hindi sila masyadong nalagasan. Tinutuntun na ng lahat ang daan pabalik dahil pasikat na rin ang araw ng oras na yon. Napansin na lamang ni Pablo na may dinampot na itak si Juanito, kaya tinawag niya ang pansin nito. "Juanito, tara na!" Lumingon sa kanyang pwesto si Juanito sa kabahagyang ngumiti. "Mauna na kayo, Pablo. May kailangan lamang akong tapusin." Napakunot naman ang noo ni Pablo at pinagmasdan ang papalayong figura ni Juanito. Pero mas pinili na lamang niyang pabayaan ang kaibigan sa gagawin nito at hintayin na lamang ang pagsunod nito sa kanila. Sa kabilang banda, naghihintay naman sa may bangin si Luisa habang nakaharap sa papasikat ng araw. Marahan siyang napalingon sa kanyang likod nang marinig ang kaluskos ng paglapit ni Juanito sa kanyang pwesto. Nanganinag din niya ang bahagyang pagkinang ng itak na hawak nito. Mukhang tutupad ito sa kanilang usapan. Kapalit ng pagtulong ko sa inyo, ipangako mong papaslangin mo ako pagkatapos. Inalala ni Luisa ang mga katagang sinabi niya sa binata nang gabing nagkita sila ng hindi sinasadya. Para sa kanya,
Walang dahilan pa upang mabuhay ang isang katulad niyang halimaw. Kaya naisip niyang gawin ang kasunduang yun. Nakita niyang itinaas ni Juanito ang hawak nitong itak. Kung kaya't napapikit na lamang si Luisa at hinintay ang pagtarak nito sa kanyang katawan. Ngunit lumipas ang ilang saglit at nakita niyang nakatarak na ang itak na yon sa lupa. Napatingin siya sa pwesto ni Juanito na pinagmamasdan din ang duguan niyang kabuuan. Hindi ko alam kung bakit gusto mong paslangin kita, Luisa. Pero gusto ko ng panibagong kasunduan. Isang malakas na pag-angil ang ibinalik ni Luisa sa binata. Hindi niya inaasahan na hindi ito susunod sa kanilang napag-usapan. Makinig ka muna. Marami pang nangangailangan ng tulong, Luisa. Kailangan pa namin ang tulong mo na iligtas sila. Pwede kang sumama sa amin. Kaya kong itago ang sekreto sa totoo mong pagkatao kung gusto mo. Kung may papangako mo lang na wala kang gagalawin sa mga kasama natin. Luisa, sumama ka sa akin. Isa akong aswang, Juanito. Halimaw! Alam ko, pero ni minsan, wala kang inatake ni isa sa amin. Pangako sa pagkakataong ito. Papaslangin kita kung kakailanganin. Pero Luisa, marami pang may kailangan ng tulong mo. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ilang saglit pa, dahan-dahan na lumapit si Luisa sa kinatatayuan ni Juanito. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Matapang niyang hinintay ang gagawin ni Luisa. Laking gulat na lamang niya nang inilahad ni Luisa ang kanyang palad na tila ba makikipagkamay. Basta ipangako mo na kung dadating man ang puntong mawawala ako sa sarili ko, gusto kong ikaw ang papaslang sa akin. Natuwa naman ang binata sa tinuran ng dalagang aswang at agad na tinanggap ang kamay nito. Pangako yan, Luisa. At sa oras na nagdaop ang palad ng dalawa, isang pangako at kasunduan ang siya ring nabuo sa pagitan nila na naging hudyat ng paglalakbay nila Juanito at ni Luisa.